Happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Ngayon po ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng mga bilang. Tayo po ay nasa Kapitulo 2 na. Bago natin ipagpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa loob ng isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan, pinatnubayan, pinahiram ng buhay at kalakasan, pinagaling sa aming mga karamdaman. Pinaramdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal sa amin. Ngayong gabi, Ama, ay magbabasa po kami ng banal na aklat sa aklat ng mga bilang. Kami po ay hihingi ng patnubay, katalinuhan sa banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Gabayan din naman po ang mga taong manonood, makikinig ngayong gabi. At sana po ang inyong pagpapatnubay ay sumaamin kasama ng inyong mga anghel upang kami ingatan sa inyong tagubilin at ang piniling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, simulan na po natin. Mga bilang 2:1 hanggang 34. Nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ang mga anak ni Israel ay magkakampo bawat lalaki sa tabi ng kanilang sariling watawat na may sagisag ng mga sambahayan ng kanyang mga ninuno. Magkakampo sila na nakaharap sa tuldang tipanan sa palibot nito. Ang magkakampo sa silangan sa dakong sinisikatan ng araw ay ang kabilang sa watawat ng kampo ng Juda ayon sa kanilang mga pangkat. Ang magiging pinuno sa mga anak ni Juda ay si Naason na anak ni Aminadab. Ang kanyang pangkat ayon sa nabilang sa kanila ay 74,600. Ang magkakampo sa tabi niya ay ang lipi ni Isakar at ang magiging pinuno sa mga anak ni Isakar ay si Nathaniel na anak ni Suwar. Ang kanilang pangkat ayon sa nabilang doon sa 54,400. Sa lipi ni Zebulon, ang magiging pinuno ng mga anak ni Zebulon, si Eliab na anak ni Helon. At ang kanyang pangkat ayon sa nabilang doon sa 57,400. Lahat ng nabilang sa kampo ng Juda ay 186,400 ayon sa kanilang mga pangkat. Sila ang unang isusulong sa dakong timog ng watawat ng timog at ay ang watawat ng kampo ng Ruben ayon sa kanilang pangkat. At ang magiging pinuno ng mga anak ni Ruben ay si Elizur na anak ni Sedeur. At ang kanilang pangkat ayon sa bilang ng 46,500. Ang magkakampo sa tabi niya ay ang lipi ni Simeon at ang magiging pinuno sa mga anak ni Simeon ay si Selumel na anak ni Zurishaddai. Ang kanyang pangkat ay nabilang sa 59,300. Sumunod ang lipi ni Gad. Ang magiging pinuno sa mga anak ni Gad ay si Eliasap na anak ni Ruel. Ang kanilang pangkat at ang nabilang sa kanilang 45,400 ay 50. Lahat ng nabilang sa kampo ni Ruben ay 150,450 ayon sa kanilang mga pangkat. Sila ang pangalawang susulong. Kung magkaroon ang tuldang tipanan ay susulong na kasama ng pangkat ni Levita sa gitna ng mga kampo ayon sa kanilang kampo, ay gayon din sila susulong na bawat lalaki ay sa kanya-kanyang lugar ayon sa kanilang watawat. Sa dakong kanluran ay ang watawat ng kampo ni Ephraim na ayon sa kanilang pangkat, at ang magiging pinuno na anak ni Ephraim ay si Elisima na anak ni Amihud. Ang kanyang pangkat at ang nabilang sa kanila ay 40,500. Katabi niya ang lipi ni Manases, at ang magiging pinuno ng mga anak ni Manases ay si Gamaliel na anak ni Pedasur.
Ang kanyang pangkat at ang nabilang sa kanila ay 32,200. Ang lipi ni Benjamin at ang magiging pinuno ng mga anak ni Benjamin ay si Abinadab na anak ni Gideoni. Ang kanyang pangkat at ang nabilang sa kanya ay 35,400. Ang lahat na nabilang sa kampo ni Efraim ay 108,000 at 100 ayon sa kanilang mga pangkat at sila ang pangatlong susulong. Sa dakong hilaga ay ilalagay ang watawat ng kampo ng Dan ayon sa kanilang mga pangkat at ang magiging pinuno ng mga anak ni Dan ay si Azer na anak ni Amisadai. Ang kanilang pangkat at ang nabilang sa kanila ay 62,700. Ang magkakampo katabi niya ay ang lipi ni Aser at ang magiging pinuno ng mga anak ni Aser ay si Pigiel na anak ni Okran. Ang kanyang pangkat at ang nabilang sa kanila ay 41,500 kasunod ng lipi ni Neftali at ang magiging pinuno sa mga anak ni Neftali ay si Ahira na anak ni Enan. Ang kanyang pangkat at ang nabilang sa kanila ay 53,400. Ang lahat ng nabilang sa kampo ni Dan ay 157,600 at 600. Sila ang huling susulong ayon sa kanilang mga watawat. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang lahat ay nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang pangkat. Ang 630,550. Subalit ang mga Levita ay hindi binibilang na kasama ng mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon, ang ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises ay ganun din nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat. At gayon sila sumulong na bawat isa ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno. Napakaganda po ng ating nabasa ngayon. Ano po? At kung mapapansin niyo po, ako'y nasa ibang lugar. Ako po'y nasa Japan. Ano po? At dito ko po ipagpapatuloy ang aking pangako sa ating Panginoon na patuloy na magbasa kasama ninyo. Sa ating pagtatapos po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa karunungan na nabasa namin ngayong gabi na sana ay ito po ay maging gabay namin sa aming buhay, sa katalinuhan ay magamit po namin at may pamahagi namin sa iba. Maraming salamat po sa inyo, Ama, at patuloy nawa kaming gabayan, lalo na po sa araw ng Sabat na ito, na aming maipangili ng maayos at maging kaayon sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa ating pagsama sa akin at sana ay patnubayan tayo ng poong may kapal sa araw ng Sabat na ito. Happy Sabat po sa lahat.